May panibago na naman ako sa inyong recipe na ituturo na pasok sa budget at pwedeng nyo tong subukan na pang negosyo. Nahulaan nyo na ba kung ano to? Tama, gagawa tayo ng espasol. Pero this time, hindi giniling na malagkit na bigas yung gagamitin natin, kundi gagamit tayo ng kamoting kahoy. So dito nga pala mga manay, meron tayo ditong 2 kilo ng kamoting kahoy na ating lilinisan, babalatan bago natin to gadgarin o kayurin. Medyo matrabaho nga lang talaga to kasi babalatan pa natin to at dagdag oras talaga sa ating pagluluto. So kailangan muna natin tong balatan ng ganyan at kailangan wag nyo din isasama yung mga may itim-itim, madilaw-dilaw at yung matigas na parte ng kamoting kahoy. Dito nga pala sa lugar namin mga manay, nabili ko ng 35 pesos per kilo itong aming kamoting kahoy. Diyan sa inyo, magkano ang kilo ng kamoting kahoy mga manay? At dito nga pala pagkatapos kong mahugasan, malinisan ng maigi yung kamoting kahoy na ating binalatan, atin itong gagadgarin gamit ang pangkadkad ng keso or pwede rin naman ninyong ipagiling sa palengke kung merong gilingan. Dito pa lang sa parte na to ay talaga nakakaubos na ng lakas mga manay, kaya mas mainam na meron tayong kapalitan o kasama sa pagkadkad nitong kamoting kahoy. At dito nga pagkatapos kong makayod yung ating kamoting kahoy ay gagamit ako ng measuring cup para masukat natin kung ilang cups ng kamoting kahoy na ginadgad ang kailangan natin, lalo na dun sa mga walang timbangan. So bali dito ay umabot siya ng 6 cups kaya iset aside muna natin. Next natin is magsasangag tayo ng rice flour mga manay. So ito yung pang-coating natin mamaya sa ating espasol. So ang sukat nito ay 2 cups yung aking nilagay at sasangagin natin to sa katamtamang apoy lamang. Mas mainam din po mga manay na wag po nating iiwanan kasi continuous po ang paghalo dapat dito. Bali ito'y ating lulutuin o sasangagin ng 10 to 12 minutes. Bali dito is kailangan lang natin ma-achieve mga manay yung may pagka-cream yung kanyang kulay or may pagka-light brown. So maaamoy naman natin yan kapag malapit ng maluto. Pero hindi naman kailangan totally na mag-brown yung ating sinasagag na giniling na bigas. So pwede nyo na itong mabili sa supermarket, meron din sa palengke. So continuous lang ang paghalo at kailangan pantay ang halo para pantay din ang pagkakaluto. Ang original na kilala nating espasol ay gawa sa giniling na malagkit na bigas, pero ngayon kamoting kahoy yung ating gagawin. So pagkatapos kung masangag yung ating rice flour, ilipat natin sa isang malaking lagayan at hayaan natin to na lumamig, then set aside muna natin. Ngayon dito naman tayo sa pagluluto ng kamoting kahoy. Maglalagay ako ng washed sugar at susundan ko ng coconut milk o pangalawang piga ng niyog. Lalagyan din natin yan ng 1 tablespoon ng laye water o pampakunat ng kutsinta, then konting asin pambalance. At dito saka natin isusunod yung ating giniling o yung ginadgad na kamoting kahoy. Sa mga magtatanong kung piniga ko ba yung ginadgad na kamoting kahoy, hindi ko na po ito pinigaan mga manay. Bali nilagay ko siya sa isang salaan at hinayaan ko siya ng 30 minutes doon para tumaktak yung excess na tubig na mula sa ating kamoting kahoy mismo. So dito nga pagkatapos natin mailagay yung mga sangkap at yung kamoting kahoy na ginadgad ay continuous natin tong hahaluin hanggang sa masipsip yung ating pangalawang piga ng niyog. Sa magtatanong naman bakit ako naglagay ng laye water, kadalasan ginagamit yon sa paggawa ng kutsinta. Kaya tayo naglagay nun mga manay para makatulong na kumunat itong ating espasol. Then kapag nakita ninyo na nasipsip na yung pangalawang piga na nilagay natin, saka naman natin susundan ng paglalagay ng unang piga ng niyog o yung coconut cream mismo. At alam ko may magtatanong din sa inyo, manay, paano kung walang fresh na coconut dito na nabibilhan sa lugar ko? Pwede ba akong gumamit ng mga nasa lata? Or pwede bang gumamit ng mga nasa Tetra Pak? Ang sagot ko ay pwede nyo po yon gamitin. Kasi dito hindi naman tayo gagawa ng latek na pang ibabaw sa kakanin. So pwede na pong gumamit ng mga nasa Tetra Pak o yung nasa Incan. Kadalasan ang hindi ko lang naman po pinapayagan na gumamit ng mga nasa Tetra Pak at nasa Incan ay yung gumagawa ng latek na pang ibabaw sa kakanin kasi mahirap po talagang ma-achieve. Kaya kapag ganon, mas mainam na fresh na coconut milk yung gagamitin natin. O balik na tayo dito sa ating pagluluto. Bali lulutuin natin to ng 30 to 45 minutes na continuous ang paghalo. Malalaman nyo naman to kapag malapit ng maluto mga manay. Nagiging makintab na gaya nito at pwede na natin tong hanguin. Balik naman tayo dito sa ating giniling na malagkit na bigas na sinangag kanina. Bali dito kung mapapansin ninyo, nag-add lang po ako ng 1 cup ng powder milk para malasa yung ating pang-coating sa ating espasol. Then hahalu-haluin lang po natin para maging pantay yung timpla at pagkatapos nyan ay magre-ready na tayo dito na maglagay
paglalagay ng ating kamoting kahoy na naluto kanina. Sa totoo lang mga manay, matrabaho tong ganitong negosyo pero maganda tong pagkakitaan dahil maliit lang ang puhunan. So dito nga optional lang, gagamit lang ako ng pan mga manay para maganda ko siyang mailagay dito or malapat dun sa ating pang-coating. Naglagay ako ng konting oil dun sa ating pan. Bali dito nga pala ang gamit kong oil mga manay ay yung coconut oil o langis ng niyog. So pagkatapos natin mapahiran yon, saka tayo maglalagay dito ng ating nalutong kamoting kahoy. Bali mainit-init pa to mga manay kaya medyo malambot pa to pero kapag napalamig yan ay kukunat na po yan. So itong pinapakita ko sa inyo, ginagawa ko to para lang po mapadali yung trabaho ko para hindi ko siya mailagay lahat. At matansya ko lang kung gaano kakapal at kalapad yung gagawin natin na kamoting kahoy na espasol. So i-coat lang natin yan ng ganyan. Budburan nyo po ng maigi. Tapos gagamit tayo dyan ng pangkat. Pwede kayong gumamit ng normal na kutsilyo or spatula. Pwede rin ng scraper para masukat ninyo ng maayos. Pero sa espasol naman mga manay, wala naman po talagang sukat na nasusunod dyan kasi kapag kinat nyo yan, may kanya-kanyang laki at lapad yan gaya nito. So kapag okay na, ulit-ulitin lang natin yung procedure na pinakita ko sa inyo kanina. Again, yung ginawa ko kanina ay optional yan ha. Pwede nyong erektang ilagay na dito mismo. Bali, ginagawa ko lang yung ganito para hindi ako maupura kung ilalagay ko nga naman lahat yung mga naluto natin na kamoting kahoy. At ang masasuggest ko lamang po sa inyo mga manay, kung papasukin nyo to na pang negosyo, mas mainam po talaga na meron kayong katuwang para may nagkakat, meron na rin pong nagbabalot habang ginagawa nyo to. So ganyan po, kapag okay na ay ready na natin yan balutin gamit itong puting papel o mas kilala bilang bond paper. Ikat nyo lamang po ito sa tamang laki. Bali yung small size neto, hinati ko siya sa 4 at ito yung gagawin nating pagbabalot. Ganyan lamang po yung gagawin ninyo. Dahan-dahan nyo lamang pong ikutin yan at pagkatapos ikutin, ilalak po natin yan sa magkabilang dulo. Yung paglalak mga manay ganito lang. Ititiklop nyo lamang po ng paganyan. Gaya ng normal na nabibili natin na espasol sa mga naglalako sa bus mga manay. Ganito yung pagkakatupi nila. So uulit-ulitin lang natin yung procedure na pinakita ko sa inyo. So nakagawa na ako dito ng isa ganyan. At kung pare-parehas po kasi ang sukat ng pagkakakat ng inyong bond paper, pare-parehas din po ang kalalabasan ng haba niyan. Kaya mas mainam na kailangan po pare-parehas ang sukat ng papel na pagkakagunting natin para maganda pong tignan kapag naglagay na tayo sa plastic or ipapak na po natin. So dito nga inuulit-ulit ko lang yung pagkakalak na ginawa natin mula dun sa umpisa hanggang sa matapos natin. At dito kung mapapansin nyo, ayan, papakita ko sa inyo ng mas malapitan kung paano ko siya tinupi. Then gagamit tayo dito ng vacuum sealed na plastic mga manay. So ilalagay lang natin yan dyan. Maglalagay tayo ng 10 piraso kada isang pack. So ginagawa ko to, kaya ako to iba-vacuum mga manay kasi pwede nyo itong ilagay sa freezer at tatagal po ito hanggang 2 buwan. So basta nasa freezer po mga manay. Pero kung nakalagay naman sa chiller, 7 days lang yung itatagal nito. At kung tatanungin nyo naman ako kung pwede siyang tumagal sa room temp, siguro masasabi ko lang is 24 hours lang yung pwede niyang itagal. Kasi dahil nga ito ay luto sa gata, may tendency na mapanisan tayo at hindi na to pwedeng ibenta pag nagkaganon. At sa mga magtatanong nga pala kung ilan yung nagawa natin, nakagawa tayo ng 10 packs ng kasaba espasol na pwede yung pagkakitaan. At para sa costing naman natin, gumastos lamang po ako rito lahat-lahat kasama sa packaging is 394 pesos. I-divide po natin sa 10. Pumapatak lamang po na ang isang pack ay 39.4 pesos na pwede nating ibenta ng 80 to 100 pesos. Disclaimer lamang po sa mga makakapanood ay depende pa rin po ito sa taon na inyong mapapanood. At base din po sa presyo na nabibili ninyo sa palengke. Kaya naman muli ako ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat sa panonood.